Hello, muli po tayong bumabalik para po sa follow-up ng ating video na kung saan ay kaugnay pa rin po ito sa mga ex-marines na humarap para magbigay ng kanilang pahayag tungkol sa yung mga anomalya na nangyayari sa ating bansa. At susundan ko ito ng panibagong video dito sa ating channel. At bago po tayo magpatuloy ng pagbabahagi ng ating video, kung hindi ka pa nakasubscribe, ipindutin lang ang subscription button. Ganon din ang bell nito para sa pagbigay update sa tuwing tayo mag-upload ng video. Pero tayo ditong napanood na naman na video kung saan ay interview pa rin po ito ng mga ex-marines. Doon kasi sa interview na ginawa ni Jessica Soho, talagang binanggit din nila doon ang tawag nila doon ST ba yun? Si Antonio Trillanes. Kaya't ngayon parang mukhang idinidiin nila ito na talagang may involvement na nangyayari mula sa kampo ni Trillanes o mula kay Trillanes na talagang sa mga nangyaring kaganapan na kung saan ay na-witness nitong mga ex-marines ay isa si Trillanes tumanggap daw ng pera at dinalhan nila. At mayroon ditong sa isang interview na ginawa ng Banateros, nandun din may nagsalita doon na talagang wala daw siyang tiwala kay Trillanes dahil pinahamak daw siya nito nung panahon ng kudita, na kung saan ay nakasama siya sa grupo ng mga Magdalo nung time na nag-aklas sila doon sa isang hotel sa Makati. At ngayon kaya ko ulit ito ibinahagi dahil mahaba yung video na ating nakalap at gusto ko ring ibahagi sa inyo at para mapanood po ninyo. Ano ba yan? 2000, pakuha ko sa kay Kung Saldico, 2022. Amin, nung dumating kami doon, very hospitable po sila. Ito yung ilan sa mga interview na maganda yung approach sa amin. ginawa ng Banateros. Naiintindihan nila yung side namin at naiintindihan nila namin yung kung ano yung purpose para sa amin. Yun lang po, maraming salamat. Thank you po. Ano ba inyong naramdaman kanina na kayo ay hinarap sa NBI? Meron po? Okay. Siguro. Ngayon, si Sir. Smooth sailing naman po, sir, sa kabuuan. Smooth sailing naman. Ayan. Okay. Master. Eto po, pangalawang katanungan natin. Kanina, dito muna tayo sa NBI, ano? Ano ang unang ginawa at ipinaliwanag sa inyo ng investigador pagdating nyo sa NBI para lang sa kalaman ng ating mga kababayan na ngayon sikat na kayo sinusubaybayan na kayo sa mga balita. So para malaman nila kung ano yung nangyari sa NBI. Kahit sino po pwede sumagot. Sige po. Hello. Bali, ang unang tinanong kasi nila sa amin, sir, is about sa aming serbisyo. Kung talagang kami po ay tunay na Marines at saka tunay na Army. So, naliwanagan naman po sila nung ibinigay namin sa kanila yung mga length of service namin, kung kailan kami pumasok, anong serial number namin. So, doon naman po talaga na kung ano po yung mode of discharge ng mga bautismo sa amin, kung ano po yung mga lahat ng mga nangyari sa aming serbisyo. Yun po yung unang tinanong po nila sa amin, mga sir. Kung ano yung pangunahing tanong, ano ba yung tinanong sa inyo at ano yung ibinato sa inyo ng mga investigador? Itong interview na ito ay mukhang ilang days na, 5 days na yata ito ginawa ng Banateros . So ngayon ko lang kasi ito na panood, kaya binahagi ko sa inyo. Nandito sila, may isa na namang video ako dito na ayun yung grupo nila, yung grupo ng mga Marines.
Hindi ko alam kung anong ano to, bakit nandito sila. One-on-one interview of the doon sa sa NBI. Interview nila ito sa NBI, naghahantay siguro sila. So doon tayo sa Wala pa naman Banateros. yan sa korte, so maaari nyo pagsabihin yan. Saka tinanong po nila sir kung ano po yung mga participation po ng bawat isa po sa amin. Regarding po sa mga itong tinatawag natin na mga basura na yun ang mga tungkol sa mga mali-malitang pera po. Yun po yung mga tinanong po nila sa amin, sir. At kung meron po kami mga ebidensya na aming ipapakita, yun po yung mga tinanong. Gaano kayo tumagal kanina sa NBI? Matagal ba yung question and answer nyo doon? Almost kanina sir, 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. Yes, sir. Salamat nagbigay pa rin kayo ng panahon sa amin para matanong. Coach, Una, bago ko kayo tanungin, in behalf sa mga Filipinos, no, hirong-hiro po ang dating sa inyo. At alam ko, napakahirap ng ginagawa nyo, lalo-lalo na yung may mga asawa at may mga anak. Kaya, sir, saludo sa inyong lahat dahil mahirap po itong ginagawa ninyo. Itong sinisiwalat ninyo ay mabibigat na tao. No? Pero ito ang aking tanong, may mga dokumento o ebidensya ba kayong ipinakita o ipinasa sa NBI kanina? And bigyan ko na rin ng follow-up question, ha? Kasi merong sinasabi itong si Director Matibag na meron daw 8 sa inyo na hindi naman nagtrabaho kay Saldico or under doon sa ibang handler. Meron po ba dito? Sino dito yung 8 o meron po ba o wala? linawin nga natin. Sige po. Sir, wala yung sinasabi po ni NBI Director na yung 8 po na hindi po nagtrabaho kay Boss Saldi, hindi po yung totoo, sir. Lahat po kami, sir, nagtrabaho kay Boss Saldi ko. Saan kaya niya nakuha yung chismis na yun? Di lang namin alam po, sir, kung saan po nanggagaling yung mga... Paano ba kayo napasok bilang security ni Saldico? Meron bang particular na tao na kumontak sa inyo o si Saldico mismo tumawag sa inyo o nirefer lang kayo ng bawat isa? O may kaibigan kayo o may isang tao kayong parang handler? Sige po. Unang-una po sir, nag-hire po si Boss Saldi ng Marines. So first siya nag-hire sa amin, PA Marines. So lahat ng proseso ginawa po namin, pag-apply. So sa totoo lang po sir, ako po yung unang-unang Marines kay Boss Saldi. Bago dumami itong mga Marines. So 9 years po ako kay Boss Saldi ko sa kumpanya. So sabi niya sa akin, yung namatay si former Congressman Matogabe, sabi niya sa akin, Sam, I need 7 Marines right now in 1 week. Can you produce? Sabi ko, yes sir. So wala pang 1 week sir, nakaproduce po ako ng 7 Marines. So yung ganun po yung nangyari. Tapos tuloy-tuloy na po yung pagka-hire namin at saka bawat isa sa amin sir magkakakilala kami. May mga classmate kami dito sa training sa Marines. So yun po ang ina-hire namin po sila para siyempre ayaw kasi ni boss na hindi kilala ni boss. So automatic na-hire po sila. Dumadaan po naman sa proseso. Okay. Yun lang po sir. May ano ba kayo, sir? Meron kayong idea bakit Marines ang kinukuha kadalasan? Ang kuan kasi sir, ang story po kasi niyan, yung si ano po sir, mga tulpo, Marines po kasi yung mga security niya. So nag-usap po sila, sabi po, Boss Saldi, ano ba yung mga security mo? Ganito. Sabi niya, kuha ka ng Marines. Hindi ka iiwan yan hanggang kamatayan. Pero biniro niya, huwag mo lang gutumin. So ito, boss, wala nang question, no? Kasi may mga nagtatanong may mga nagtataka, hindi, sinisiraan lang dyan si Martin Romualdez, hindi naman niya nagtrabaho kay Saldico. So, ngayon, i-close na natin yung diskusyon na yon na hindi kayo nagtrabaho kay Saldico. Dahil lahat po kayo dito ay nagtrabaho pala kay Saldico. Saldico.
Okay. So, May katibayan po kami, sir, na may mga... mahaba itong video na ito pero kailangan din natin na tapusin itong pagbabahagi kasi May mga masyadong mahaba. At alam naman natin na kung ano ang talagang motibo ng mga Marines para dahil nakita nila at naobserba na siyempre yung kanilang boss ay si Saldico. So nakita siguro nila na baka iniisip ng mga tao ay gumagawa lang ng kwento itong si Saldico. Kaya lumabas itong mga Marines para ipakita na talagang totoo yung mga sinasabi ni Saldico. Kaya lumantad itong mga ito. At maganda ang kanilang hangarin dahil gusto nilang malinawan din ng mga kababayan natin o ng mga nag-oobserba sa nangyayari ngayon sa ating bansa dahil sa mga nangyayaring anomalya, lalo na yung corruption na yan na talagang maraming involved na mga malalaking isda, mga leader gobyerno na talagang sa ngayon hindi ko alam kung paano pa natin sila pagkakatiwalaan dahil sa mga nangyayaring ito. So sana magkaroon talaga ng kalinawan ng lahat, lalo na sa paglantad ng mga Marines na ito na kung saan ay talagang ipinapakita nila na kung ano ang tama at totoo sa mga sinasabi ng mga taong unang nagbigay ng testimony tungkol sa mga corruption, lalo na sa flood control, at ang mga taong naging involved na kung saan ay sangkot pa rito yung ating Pangulong Marcos at ang dating Speaker Romualdez, maging si Trillanes ay talagang hindi pinalagpas dito. So may mga ebidensya daw na ipinakita itong mga Marines sa NBI kung saan una silang in-interview. At sana'y lumabas kung ano talaga ang totoo. Yun naman po, at kung nais mong magbigay ng iyong opinion, reaction na may kaugnayan dito sa ating ibinahagi, mag-comment lang sa mismong video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Mabuhay po kayo. God bless.